Ryan, mayroon pa bang mga nawawala at pinaghahanap sa mga sakay ng lumubog na barko? Ella, hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikita yung 10. At kabilang nga dito ang kapitan ng barko, isang PCG Marshal at 8 tripulante. Personal na nagpunta sina Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez at Philippine Coast Guard Admiral Ronnie Hilgaban sa Zamboanga City upang pangunahan ang isinasagawang search and rescue operation at investigasyon sa paglubog ng MV Tricia Kirsten 3 kahapon ng madaling araw. Sa press conference kaninang umaga sa Zamboanga, inanunsyo ni DOTR Chief ang nasuspendido muna ang lahat ng fleet ng Allison Shipping Lines, ang may-ari ng MV Tricia Kirsten 3. We are grounding the entire passenger fleet of Allison Shipping Lines. And I'm asking Marina to conduct a maritime safety audit together with Philippine Coast Guard, kasama na inspection, hindi lang po ng kanilang barko, kasama na rin po ng kanilang mga crew. Binigyan ni Lopez na ang Marina at PCG ng 10 hanggang 15 araw upang magsagawa ng maritime safety audit, risk compliance at inspeksyon sa lahat ng barko ng nasabing kumpanya. Ayon sa kalihim, ipinag-utos ng Pangulo na ang full-blown investigation sa insidente para malaman ang totoong dahilan ng paglubog ng Ro-Ro vessel. Inatasan din ni Lopez ang Marina na isumite ang kompletong maritime safety audit ng lahat ng sasakyang pangdagat sa bansa. Sa ngayon, mayroong 18 ang nasawi at mayroong 317 ang nailigtas at 10 pa ang pinaghahanap. Ang Philippine Air Force nag-deploy na rin ng air asset para tumulong sa search and rescue operation. Ayon sa PCG kanina, Ella, ay magpapadala sila ng mga technical divers sa lugar at ng mga gamit upang tumulong at doon sa pagdadive doon sa ilalim ng dagat para hanapin pa yung 10 na nawawala na maaaring naipit doon sa lumubog na Ro-Ro. At yan muna ang latest mula dito sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. Ryan, sa kasalukuyan ba ay wala pa rin binibigay na detalye o anong dahilan ng pagkalubog ng itong ferry? Sa ngayon ay patuloy pang iniimbestigahan yan, Ella, pero sabi ng mga base doon sa mga investigasyon, mayroong walang mga kulang yung mga life jacket doon sa lugar, kaya yung ibang mga residente yun ang inirereklamo nila. At sabi naman ng DOTR, kung mayroong patunayang magpagkukulang sa side ng gobyerno na maaaring may pananagutan dito at doon sa kumpanya ay hindi sila magdadalawang isip na patawan ito ng kaukulang aksyon dahil ito ang pinag-utos sa kanila ng Pangulo. Alright, maraming salamat Ryan Lacanlale.